Alam mo ba kung ano ang mas mahirap kaysa sumikat? Ang panatilihin na sikat kahit lumipas na ang maraming taon. At yan po ang ginawa ni Marian Rivera through the years. Bakit kahit na 2 dekada, kinukuha pa rin siya ng maraming projects, pinagkakatiwalaan pa rin ng maraming brands at patuloy pa rin nagiging relevant sa publiko. Kung ano sikreto, pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ngayon, pag-uusapan po natin hindi po tungkol sa showbiz at drama. Ang pag-uusapan natin ang mahalagang career lesson. At the same time, paano ba talaga kumita at pinagkakitaan nila Marian ang kanilang brand at the same time ang kanilang negosyo. Alam mo, ang katotohanan, hindi po sapat na ikaw ay magaling lang, maganda lang, ay kailangan ay para ikaw ay maging consistent at tumagal sa negosyo. So, kailangan po natin ng tamang karunungan at tamang diskarte. At kung ano yan, naku, i-reveal natin mamaya. So, paano ba nabuo ang brand ni Marian Rivera? Si Marian Rivera nag-start noong 2007, dumating ang malaking break niya sa Marimar TV series. Naalala nyo? Marimar! Doon siya mas nakilala ng maraming Pilipino, 'di ba? Naalala pa si Paul Guso. At pagkatapos nun, sunod-sunod na malaking projects. Grabe. Alam mo minsan ito yung parang na-realize ko talaga na one big break can really make a difference. However, it's not about the big break. Pwede ito magbukas ng pintuan. Pero consistency ang dahilan kung bakit hanggang ngayon relevant pa rin siya at bukas pa rin ang pintuan. Kung tatanungin mo, is it only about beauty? No, it's not only about beauty. Marami ring magaganda katulad ni Marian, di ba? O baka mas maganda pa. Pero ang ginawa niya, sinamahan rin niya ng talent Oo, gumawa siya ng pangalan, nag-build siya ng credibility, pinatunayan niya over the years na marunong rin siyang umarte. Imagine mo mula sa acting, naging product endorser, hosting, negosyo, digital opportunities. At habang nagbabagong entertainment landscape, siya rin ay nagbabago. She's very innovative. Kaya nga, ano yung 3 strategies na pwede nating matutunan, na pwede nating i-apply sa sarili nating business or career? Hello there mga kaipunaryos! Gusto ko lang magbigay ng babala at paalala po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa mga promotions na gumagamit po ng video ko na walang pahintulot. Lalo na kung may kinalaman to sa crypto, trading, online task opportunities, nag-aangkin na ako mismo ang ika nga ay parang nag-encourage po nito para kayo kumita na mabilis. Nako, kami dito sa channel na ito ang layunin at magbigay ng edukasyon at hindi kami ika nga isasama sa mga ganun. Kaya sana maging maingat po kayo at huwag kayong basta-basta maniwala sa mga pangako na madaling kumita. Back to our regular programming. Number 1, huwag palaging habulin ang trend. Palakasin ang identity. Alam mo, sa panahon ngayon, marami naghahabol ng trending. Anong viral? Viral jacking sinasabi nila. Pero alam mo, kung yan ang hahabulin mo, wala mapapagod ka paano na kung hindi na bagay sa yung trending? Pero si Marian, ang ginawa po niya talagang nag-transition siya from becoming a talk of the town at the same time, di ba, pantasya ng bayan, pero nag-transition siya nung nag-asawa na po siya. Family-oriented, professional, reputable, presentable, and trustworthy. Di ba? That's number 1. Kaya mas importante po ang pagiging memorable at the same time based on values kaysa viral. Ang viral kasi pwede one day. Pero yun, in terms of values, pwede siya maging lifetime. That's number 1 secret. Number 1 secret na natutunan ko sa ginawa ni Marian is hindi siya umasa sa isang source of income. Di ba? From TV, movies, tapos alam mo, endorser na. Pag nag-endorse yan, milyon ang pinag-uusapan natin. Nag-host nagninegosyo, may sarili rin silang mga businesses na hindi natin alam. At syempre naman yung digital platform and opportunity. So, in other words, kung mapapansin nyo, never rely only on one source of income. Bakit? Kung movies lang, honestly, patay na talaga yung pelikulang Pilipino. Medyo mahirap na talaga mag-produce dati. Madalas, mag-produce 20 to 30 or 100 movies, diba, for one outfit. Ngayon, mabibilang mo na lang sa kamay. And then, syempre, kung TV rin, medyo okay yung TV, kaso lang, paano kung walang project? So, in other words, hindi lang siya nag-rely sa isang source of income. Third, secret, natutunan ko, pinotektahan niya yung tinatawag na niyang tiwala ng tao. Habang tumatagal ang career ni Marian, nagiging malaking bahagi na siya, diba? In terms of, ang binibenta niya talaga, hindi na yung beauty, hindi na yung image kundi tiwala. Diba? Sa negosyo, kung pinagkakatiwalaan ka, babalikan ka ng customer. Sa trabaho, kung pinagkakatiwalaan ka ng boss, diba? Mas maraming opportunities. Ganun sa kanya, sa personal brand. Naging valuable ang pangalan niya. Every endorsement, imagine mo,
In every endorsement, ang pinag-uusapan natin, 5 million, 10 million per endorsement. Grabe. So, ang pangalan mo, mga kapatid, ay parang bank account mo. Bawat magandang ginagawa mo, deposit yan. Bawat pangakong tinupad mo, deposit yan. Pag ikaw consistent ka sa trabaho mo, deposit mo yan. Ingatan mo ang pangalan mo para pagdating ng panahon, may withdraw ka. But the reality is this. Sa panahon ng social media, ay nako, ngayon gusto natin madalian. Gusto natin yung pabilisan, di ba? Yung get rich quick scheme. Kaya to the point, minsan, kahit di na tama ang ginagawa, ay nako, ay ano nangyayari? Nasisira ang ating pangarap. Kaya nga, sandali lang. Habang pinapanood mo to, siguro iniisip mo, Coach, okay naman ako sa trabaho, masipag naman ako, may skills naman ako, pero bakit hanggang ngayon, di ako katulad ni Marian Rivera na milyon-milyon ang kinikita ko? Alam mo baka, hindi na sipag at tiyaga at talento ang kulang sa iyo. Baka wala ka pang sistema. Kaya kung wala ka pang sistema to create your multiple sources of income or second source of income, may ginawa na ako isang income generator blueprint. Ano tong income generator blueprint? This is a webinar na gusto kong turuan kita paano maghanap ng additional income na hindi mo kailangang iwanan ang trabaho mo, gagamitin mo yung existing skills mo, magkakaroon ka ng malinaw na sistema kung paano mag-create ng income aside from your current income. Kung gusto mo mangyari yon para sa iyo, ay good news. I'm going to make a webinar for you absolutely for free. Yes, free po. I-check mo na lang yung link sa description na doon mo makikita. So again, balikan po natin si Miss Marian. Ano tatlong biggest lesson ang takeaway natin na makukuha? Number 1, tiwala. Tiwala grows over time. Kaya mga kapatid, mawala ng lahat, huwag lang masira ang iyong pangalan. Number 2, consistency beats talent. O, maniwala ka. Kahit na talentado ka, pero pag hindi ka consistent, di ba, pag feel mo lang bago ka tatrabaho, nako, maniwala ka, hindi ka talaga tatagal. Number 3, hindi lahat ng opportunity ay dapat kunin. Yes, mga kapatid, oo nga, bantayan nyo yung pangalan at reputasyon nyo. Kikita ka nga kung masisira naman ang reputasyon mo, sira ka na. Sino na magtitiwala po sa iyo? Kaya ngayon, ang tanong ko po sa inyo, sa negosyo mo, sa career mo, sa personal brand mo, ano ang reputation na binubuo mo ngayon? Kapag narinig yung pangalan mo, ano yung nasa isip ng tao? Pwede ka bang pagkatiwalaan? Reliable ka ba? Professional ka ba? O hindi nila alam kung maaasahan ka o hindi. Kaya hindi mo kailangang maging viral araw-araw. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Hindi mo rin kailangang habulin ng opportunity. Kailangan mo mapagkatiwalaan, kailangan mo maging consistent, at kailangan mo lang to keep on improving and growing. Tatandaan, talent can get attention, but trust and consistency can help you to sustain people attention. So mga kapatid, sana naman may natutunan kayo sa episode na ito. Kung may natutunan kayo, pakitype na lang sa comment section kung ano natutunan nyo. Kung sino pang gusto nyong i-feature ko in the near future or gawan ko ng parang review, please type na lang sa comment section so that I can engage with you. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.